Alam mo, buhay na buhay po kasi sa akin yung itinuro ni Pastor Lucky last Sunday. Sabi sa Ecclesiastes chapter 3, verse 1, sabi niya doon, there is time for every season. Meaning to say, wala pong permanenteng panahon. Tama po ba? Kaya mag-ingat ka na magdedesisyon ka sa oras na ito, sa panahong ito, na alam mo namang temporal lang siya, at magdedesisyon ka na ng permanente, delikado po yun. Amen po ba? Ha? Inaway mo yung asawa mo. Naghiwalay kayo dahil banas ka na sa asawa mo. Sa oras na yon. And then nagpariwara kayo. Naghanap ka ng ibang asawa. Nag-asawa ka, mas malala. Amen? Kasi nagdesisyon ka sa mga panahong yun na alam mo namang temporary lang. Kaya mag-iingat po tayo to make decisions on a temporal situation. Hello? Ayoko na. Pag napikon ka, ayoko na. Di ba ganun po tayo? Marami po akong naging regrets sa buhay. Sana hindi nangyari kung hindi tayo nagdesisyon ng pang-permanente. Amen? But God allows things to happen because God is a God for every season. Do you believe that? He is God in every season. Who among you believed? Hallelujah. Sabihin mo, naniniwala ako. Ayan. Buksan nyo yung bibig ninyo. Baka mamaya may stroke kayo, di na kayo makapagsalita. Amen? At least, nagagamit nyo yung bibig ninyo. Sabihin mo, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Hallelujah. In Ecclesiastes chapter 3, verse 11, ano po sabi doon? He has made everything in its time. He has also set eternity in the human heart. Yet no one can fathom what God has done from the beginning to end. Wala daw pong nakakaunawa sa ginawa at inihanda ng Diyos mula pa noong una hanggang sa katapusan. Tinatanong ko nga kayo, sino rito nakakaalam na maari siyang maging mayaman bukas? Nobody. Amen? Hindi kasi ako nakatapos, pastor eh. Hindi kasi, pastor, wala akong pera ngayon eh. Bakit? Hindi ka ba kayang payamanin ng Diyos? Sino ba sila, Pedro? Mangingisda lamang yon. Hello? Pero ginamit sila ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Ang ganda po nung sinabi niya eh, doon sa unang stanza. He has made everything beautiful in its time. Meaning to say, makakasiguro ka na ang lahat ng ginawa ng Diyos, simula pa lamang hanggang sa huli, ay pawang maganda. Hello? Kaya sabi niya sa Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Hallelujah. Do you believe? Hallelujah. Sabi niya, He has made everything beautiful in its time. Amen po ba? At sinabi niya rin doon, He has also set eternity in the human heart. Pinagkalooban niya tayo ng pagnanasa, malaman ang nagawa niyang ito. Napakabuti ng Panginoon eh. Anak, I want to share it with you. This beautiful plan I have. Itong napakagandang plano, gusto ko matuklasan mo ito para magkaroon ka ng pag-asa sa buhay. Sapagkat kapag hindi mo nalalaman ang plano ng Diyos sa buhay mo, kung ano-ano na lang ang gagawin mo. Amen po ba? Kaya binigyan niya tayo ng pagnanasa. Kaya tayo nandito ngayon, it is not because of religious things.
But God has given us the heart, a thirsty heart, to know more about the plan of God. Amen po ba? Kaya ka nandito, nag-e-enjoy po tayo. Hallelujah. Now, Philippines, sabi nga, has 2 seasons, but 4 climates. Ito yan. May 2 season lang tayo. Ano yung 2 season? Dry and wet. Amen? But there is 4 climates. The first climate is the dry season, from November to May. The second climate is no dry season, from November to January. Nangyayari yan sa Bicol region, east of Quezon, east of Leyte, and east of Mindanao. Alam niyo po ba yon? No? And the third climate, sabi niya, relatively dry from November to April. And the rest is wet season. Saan nangyayari yan? West part of Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, eastern part of Mountain Province, southern part of Quezon, northern part of Mindanao, eastern part of Palawan. And the fourth climate, rainfall. Ito na yon, tag-ulan naman. It will start last week of May to October. Nangyayari yan, Batanes, Northern Luzon, Bicol region, and the rest of the country. Amen po ba? So, everyone is a Filipino. Sino rito ang Pilipino? Okay? But not everyone experience is in the same time and in the same place. Bagamat tayo po ay Pilipino, at tayo ay may 2 season, pero may 4 climates. Pag hindi ka nakatira sa Bicol region, hindi mo mararanasan yung ibang karanasan nila doon. Naintindihan niyo po ba? Kaya, everyone is a Christian. Sino rito ang mga Kristiyano? And we also have one Lord Jesus. But not everyone has the same season. Tingnan mo yung katabi mo, hindi kayo magkapareho ng season ngayon. Hello? Yung season mo, masaya ka. Yung isa, malungkot. Yung isa, malayo ang tingin, wala namang tinatanaw. Amen? Magkakaiba tayo ng season. Though we are all Christians. Though we are all believers. Amen? But the season, both and dry and rainy, is experienced by every Filipino, not at the same time and place, but definitely everyone experience it. Amen. Kaya sabi niya sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, every test that you have experienced is the kind that normally comes to people. But God keeps His promise, and He will not allow you to be tested beyond your power to remain firm. At the time you are put to the test, He will give you the strength to endure it and so provide you with a way out. Magamat hindi po natin nararanasan ang season ng may season, pero definitely may experience po natin yung dry and wet season. Because we are all Filipinos, we live in the same country. We are all Christians, we have one God, we also experience what others experience. Pero hindi lang po kayo nagkakasabay. Amen po ba? Ha? Hindi po tayo nagkakasabay. Kaya yung kalungkutan, nararanasan ko rin yan. Yung parang isip na ito'y swerte sa araw na ito, nararanasan din naman ng iba yan. Amen po ba? Pagka ikaw naman po ay nawawalan, o para bang ang tumal naman ng araw na ito, na-experience din po ng iba yan. Amen? Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, every test that you have experienced is the kind that normally comes to people. But God keeps His promise, and He will not allow you to be tested beyond your power to remain firm.
At the time you are put to the test, He will give you the strength to endure it and so provide you with a way out. Kaya, ang sinasabi natin last week, nung Wednesday, in every season, learn to relax. Hello? Sabi mo sa katabi mo, relax ka lang. Tandaan natin, God is still God in every season. Amen? So, relax ka lang. Sabi mo sa katabi mo, relax ka lang. Yan. Ngayon, ang number one pointer natin, karugtong ng relax, ay enjoy every season. Sino rito nag-enjoy every season? I-enjoy mo yung season na meron ka ngayon. Hallelujah. We can only enjoy if we understand the process. Hindi mo pwedeng ma-enjoy ang season mo kung hindi mo naman ito nauunawaan. Hello? Mahirap mag-enjoy nang hindi mo nauunawaan. Kaya dapat alamin mo anong season meron ka ngayon. I want to pause for a moment. Isipin mo, ano kaya season meron ka ngayon? Okay, kung nalulungkot ka, okay, season ng kalungkutan. Kung ikaw pinagpapala, season ng pinagpapala. Season na katulad lang kahapon, season of ordinary time. Okay? Season na nangihina ka na, season na lobat ka na. Hallelujah. So, alamin ninyo. Kaya nga po, in every season, be sensitive. Pagka panahon ng pagtatanim, anong kailangan mong gawin? Ha? Magtanim. Sabi mo magtanim. Pag panahon ng pagbubungkal, kailangan mong magbungkal. Pagka panahon ng kalungkutan, huwag kang matakot malungkot. Huwag mo yan palitan na pipilitin mong maging masaya. Pupunta ka sa bar, magiinuman kayo, magdadrugs ka. Because you cannot do anything because you are in that season. Hello? Hindi kayang tabunan ng season. Hindi mo pwedeng, pag ikaw ay nasa wet season, you are trying or pretend you are in the dry season. Hindi pwede yun. Hello? Minsan, nakakalungkot kasi nasa dry season ka, tingnan mo yung mga tao, pag mainit, anong bukang bibig? Mainit? Grabe naman. Anong gustong gawin? Magpalamig. Kita mo ugali ng tao? Nasa summer. Alam nila na summer. Pero ang gusto nila, magpalamig. Pag taglamig naman, ano sasabihin nila? Ang lamig. Punta tayo sa pansol. Magpainit naman ang gusto. Talagang pasaway tayo, ano? At sinasabi natin, kung ikaw ay nasa panahon ng kainitan, i-enjoy mo yung init. Amen? Kasi pagdating ng panahon ng taglamig at tag-ulan, hahanapin mo yung init. Hallelujah. Ngayon, kaya nga po, sa kaharian ng Diyos, wala pong pwedeng mainggit. Kasi nga sinasabi natin, magkakaiba tayo ng season. Kung yung season ng katabi mo ay season ng pagpapala, huwag mong ikumpara sarili mo. Hello? Maaring yung season mo ngayon ay panahon pa lang ng pagbubungkal. Maaring yung season naman na katabi mo ay season ng pagtatanim.
Yung katabi mo, season na ng pag-aani. Ang malungkot, mga kapatid, ganito. Kapag sa season na yon mayroon ka, hindi mo in-enjoy at wala kang ginawa, wala kang aasahan. Hello? Naiinggit ka doon sa nag-aani na. Tanungin mo sarili mo, nagbungkal ka ba? Nagtanim ka ba para may asahan ka? Hello? How can you enjoy the season you were in kung wala ka namang ginawa nung nakaraang season? Panahon ng pagtatanim, hindi ka nagtanim. Ano ngayon ang aasahan mo? Naaanihin. Hello? Biri mo, yung katabi mo, umaani na. Oh, grabe naman yun. Kasi yung katabi mo, nung panahon ng pagtatanim, nagtanim. Nagbungkal at nagtanim. Ikaw, yung season ng pagbubungkal at pagtatanim, binaliwala mo. Ang ginawa mo, nagreklamo ka ng nagreklamo, nagbanjing ka ng nagbanjing. You try to make your season different from the actual season. Binabago mo. Kaya nga po, huwag tayong matakot. Kung ikaw ay nasa season ng kalungkutan, okay lang. Okay lang, malungkot ka. Amen? Huwag mong palitan niya ng kasiyahan kasi yun ang season na meron ka ngayon. Amen po ba? Kaya, kapag nauunawaan mo ang bagay na sitwasyon mo, at alam mo na meron kang ginawa prior to that season, you are confident and you can enjoy. Hallelujah. Sabi niya, we can enjoy the season if we overcome the present season. Why? Because your past season is shaping you for the next season. Hello? Harapin mo. Huwag mong takasan. Bakit? Sapagkat yung season meron ka ngayon ay preparasyon yan doon sa susunod na season. Pampalakas at pampatalino yan para sa susunod na panahon. Amen po ba? Kaya sa bawat season, makakakonekta yan. Magkakakonekta yan. Season ng pagtatanim, season ng pamumunga, season ng harvest, season ng pagtabi para sa season ulit, makakapagtanim ka uli. Cycle po siya. Amen po ba? Kaya dapat, ang isang mananampalataya, mautak. Sabi mo sa katabi mo, mautak ka ba? Bakit? Sino rito ang kayang pigilan ang season na darating? Wala po makakapigil. Yung tag-ulan po ba kaya niyong pigilan? Darating at darating yan. Kaya dapat maging wais ka. Paghandaan mo yung darating na panahon. Hindi pa pwedeng i-enjoy mo nang i-enjoy ngayon, yung panahon na yan, dapat natututo ka habang nag-e-enjoy ka at naghahanda ka para sa darating na panahon. Amen po ba? Every season is a lesson to learn and in preparation for the next season to come. Kaya ka nagiging matalino, yan ay dahil sa natututo ka sa bawat panahon. Hallelujah. Sino rito ang gustong pagpalain ng Panginoon? Para meron kang mapitas sa panahon ng pag-aani, anong kailangan gawin? Magtanim. Lord, bakit sila blessed na blessed? Kasi dami nilang tinatanim Ikaw, panahon ng pagtatanim nga. Tamad ka. Wala kang pananampalataya, takot ka. Hallelujah. Kaya ka hindi na be-blessed because you are against the season that you are in. Hallelujah. Sabi ng Luke chapter 6 verse 38, ano sabi doon? Give
Ano daw? And what God will give to you. Indeed, you will receive a full measure, a generous helping poured into your hands, all that you can hold. Ano daw? The measure you use for others is the one that God will use for you. Hello? Kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, babalik sa'yo. Kung anong ginawa mo sa Diyos, babalik din sa'yo. Kasi kung ano ang sukat ng ginawa mo, yun din ang sukat na gagamitin ng Diyos para sa'yo. Hindi ba fair yun? Napaka-fair ng Diyos. He is giving a chance to each and every one of us. The more you give, the more you will receive. Hello? The more na natatakot kang gastusin, natatakot kang ipamigay, hindi mo naman na kailangan, the more ka mawawalan. Bakit? Kakalawangin, masisira, may magnanakaw na kukuha. Amen po ba? Sabi po sa Malakay, tingnan po natin. Pakibasa, I am the Lord. Nagbabago ang Panginoon? Hindi siya nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. I am the Lord, I do not change. And so you, sabi niya, the descendants of Jacob, are not yet completely lost. Salamat naman, Panginoon. Sinasabi niya sa atin ngayon, relax lang kayo, hindi pa kayo kanina nanalangin tayo, sige, nalobat ka, charge kita, bibigyan uli kita ng tsansa. Okay lang. Amen? You, like your ancestors before you, have turned away from my laws and have not kept them. Ano sabi ng Panginoon? Turn back to me. Sino gustong bumalik sa Diyos sa umagang ito? Kapag ka bumalik ka sa Kanya, anong promise niya? And I will turn to you. But you ask, sabi niya, what must we do to turn back to you? I ask you, is it the right for a person to cheat God? Of course not. Yet you are cheating me. Niloloko daw natin ang Diyos. Pinagnanakawan natin. How? You ask in the manner of tithes and offering. Sabi niya in verse 9, a curse is on all of you because the whole nation is cheating me. Bring. Hindi niya sinabing give. Sapagkat kung give, pag-aari mo yan. Pag bring, kanya yun eh. Wala ka dapat reklamo dyan. Dalhin mo lang ng buong buo, full amount of your tithes to the temple so that there will be plenty of food there. Ito matindi. Anong promise niya? Put me. Grabe. Sabi ng salita ng Diyos, never test the Lord your God eh. Pero dito, siya mismo ang nagsabi, put me to the test and you will see. Oy! That I will open the windows of heaven. Grabe. Ano mas marami? Pintuan o bintana? Bintana no? Bubuksan lahat ng bintana ng kalangitan. At pour out on you in little. Ano sabi niya? Little? Ano sabi? Abundance. All kinds of. Ay, nako. May kasama bang bad things? Wala eh. Lahat ng mabubuting bagay. Opportunity upon opportunity. Blessing upon blessing. Hallelujah. Ano pa? Sabi sa 1 Timothy chapter 5 verse 17 to 18. The elders who do good works as leaders should be considered worthy of receiving
double pay. Especially those who work hard at preaching and teaching. For the scripture says, do not muzzle an ox when you are using it to thresh grain, and workers should be given their pay. Amen po ba? Hello? Ang dami-daming pwedeng gawin sa panahon ng pagtatanim. Para sa panahon na kung saan ka nangangailangan. Sino rito ang mangangailangan? Sabi mo ako yun. O anong dapat gawin? Darating po ba yung panahon na mangangailangan ka? Tanungin mo sarili mo, darating po ba ang panahon na ikaw'y mangangailangan? Anong gawin mo? Di magtanim ka na ngayon para may asahan kang mapipitas sa panahon na ikaw ay mangangailangan. Hello? Hallelujah. I-enjoy mo lang. Huwag kang mag-enjoy kung wala ka talagang ginawa. Hello? Nag-enjoy ka na nag-enjoy, wala ka namang ginawa. Ang pag-enjoy may ginagawa. Sa panahon na meron ka ngayon. Amen po ba? Tama, nandun yung grasya at habag ng Diyos. Puro yun na lang inaasahan natin. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, test me in this, says the Lord. Ang dami ko na pong naringgan na pinagpala sapagkat sila'y naniwala at sumunod sa panahon na kung saan meron sila. Amen po ba? Sabi natin, amen. Ayan. Number 2, every season, ano daw? Revolves around the purpose of God. In Romans 14 verse 8, if we live, it is for the Lord that we live. And if we die, it is for the Lord that we die. So whether we live or die, we belong to the Lord. Amen. Alin mo yung mga material na bagay na yan, hindi mo naman madadala. Pero yung pagsunod mo sa Diyos, napakahalaga. Amen po ba? Bakit? Ang programa po kasi ng Diyos sa tao ay maging katulad niya. Sabihin mo sa katabi mo, gusto ng Diyos na maging katulad natin siya. Hallelujah. Ulitin nga natin yun. Gusto kong makita na sinasabi niyo yan sa katabi niyo. Sige, hanap kay katabi niyo. Okay? Huwag kayo mahihiya, pambira. Kailangan ng tao yan. Ang programa ng Diyos sa iyo at sa akin ay maging katulad natin siya. Oh. God has created us after His own image and likeness. Hindi ka iba sa Kanya. Hallelujah. Ano po ba ang Diyos? May pag-ibig? Wala. O dapat sabihin mo sa katabi mo, meron ka din dapat nun. Parang galit ka. Jade, dapat meron ka daw nun. Si Jesus, may pagsunod? Wala. Meron? Wala. Meron. Sabi niya, Father, sabi niya, kung maaari, alisin mo ang saro ng paghihirap na ito sa akin. Pero hindi ang kalooban ko masunod, kundi ang kalooban mo. Bagamat alam niya, maghihirap siya, sinunod niya even to the point of death ang kanyang ama. Gusto ng Diyos, ganun din po tayo. Kung anong espiritu meron siya, ganun din po tayo. Hinuhubog po tayo ng Diyos na maging katulad niya sa pamamagitan ng paiba-ibang panahon na mayroon ka. So that we will learn to humble ourselves just like Jesus.
Si Jesus po ba generous? Paano nyo nasabi? Akalain mo, pakainin ng 5,000, 10,000 katao. Naghimala. Ganon sila ka-generous. Gusto ng Diyos maging generous ka. Sabi mo sa katabi mo, maging generous ka. Aanin mo yung kadamutan. Ang generous, being generous mga kapatid, yan ay uri ng panahon na ikaw ay nagtatanim. Amen po ba? Hello? Magtanim tayo na magtanim. Hindi man suklian nung tinaniman mo ang ginawa mo ngayon. Diyos po ang nakakaalam nun. Siya po kasi ang manunukli nun sa'yo, hindi yung taong tinaniman mo. Kasi kung yung taong yan ang tinignan mo, tapos umasenso siya, nakalimutan ka, magmumukmuk ka, tama na ugali nito. Kung walang-wala yan akong tumulong dyan Huwag tayong laging titingin sa tao, pakasumpain ang nagtitiwala sa kapwa niya tao. Do it! Sabi niya, we live and we die to God alone. Period. Kung ikaw ay nagbibigay, ikaw ay nagmamagandang loob, huwag mong gawin yon para sa sarili mo, para doon sa tao, gawin mo yon para sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang nakatingin at Diyos din ang magsusukli sa atin. Amen po ba? Yung tao, gawin mo yan, ako, madaling makalimot. Wuyo ka sa akin. Ang dami ko nang natulungan, mga kapatid. Pagdating ng dulo, ikaw pa masama. Pagka doon ka tumingin, magmumukmuk ka. Sasama loob mo. Pero hindi. Ang sabi ko, Panginoon, ikaw lamang nakabapatid sa nilalaman ng puso't isipan ko, ginawa ko yon sa udyok ng banal na Espiritu. Amen? Kaya, whether we like it or not, sa layunin niya tayo iikot. Kapag wala kang ginawa sa panahon na dumaan sa'yo, hindi ka makakaabante. Iikot at iikot pa rin sa'yo ang sitwasyong yon. Kaya naman, pag umikot, puro mumu na lang ang masasalo mo. Pakinggan nyo po ito, sabi mo sa katabi mo, you have to do something. Amen? Kailangan may gawin ka, hindi pa pwedeng wala. Whether we like it or not, umiikot lang po tayo sa purpose ng Diyos. Hindi mo pwedeng salungatin yan. Ano nangyari sa mga Israelites? Yung 11 days na dapat nasa promised land sila, inabot sila ng 40 years in the wilderness, paikot-ikot. Kaya magtataka ka, bakit ganito ang buhay ko? Paikot-ikot na lang. Because you are not learning anything. You are not doing anything in the season the Lord has given you. No? Hallelujah. Number 3. Bilis lang, no? God, basa po, God, hallelujah. In His time, the season will end. In His time, the breakthrough will come. In His time, the testing will pass. In His time. Learn to relax. Pag panahon na pinagtatanim ka, magtanim ka. Panahon na ikaw ay pinagbubungkal ka, magbungkal ka. Panahon na kailangan mo mamitas ka ng mamitas. Hanggang kaya mo. Hanggang mabulunan ka, higi. Hallelujah. Now, nagtanim ka.
Pero 3 taon na, wala ka pang naaani. Sabi mo, Lord, pag nagtanim, may maaani. Oh, ibang level na naman ng testing yan. Hello? Nagtanim ako, wala man lang ako ng ani. Grabe, ibang level ng pagtatanim yan. Si Joseph, nakulong. Ilang taon sa dungeon. Tagal. Biriin mo, nakalimutan siya ng hari. Siya nagbigay ng dream. Sabi niya, baka naman, paalala mo naman, kasama ako dito. Uy! Hello? That is another set of tests. But bear in your mind and in your heart, in His time, the season will end. In His time, the breakthrough will come. In His time, the testing will pass. Amen? Relax. Ang Diyos hindi natutulog. Alam niya kung kailan ang panahon na ikaw ay palalagpasin niya na sa pagsubok. Alam niya kung kailan ang panahon ay tinakda niya na ikaw naman ay pagpalain. Alam niya ang panahon kung saan matatapos na yung season. He controls everything. Hallelujah. Bakit? Ginagawa niya ang mga bagay na ito para hubugin ka na maging katulad niya. Hallelujah. Whew. Sino rito ang gustong manatili sa presensya ng Panginoon? Kaya pag sinusubok ka, awitin mo yon. Mananatili sa iyong lilim at masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim, ang papuri ko ay tanging sa iyo. Sa'yo lamang inialay, O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Amen? May problema ka? Anong dapat mong gawin? Huwag kang mainip. Awitin mo lang ito. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at masumpungan ka sa dakong lihim. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Oh, ano yun? Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang malungkot. Ay, nako. Hallelujah. Hallelujah. Lahat ng bagay nakatakda na. Alam mo, I'm so blessed with the President Duterte when he said that. Napanood niyo ba yung sinabi niya? In Ecclesiastes chapter 3, sabi niya. Darating yung panahon. Nangyayari na nga sa kanya lahat. Ano yun? Word of wisdom. Nakakatuwa lang yung matanda na gano'n na sabihin niya. Purihin ang Panginoon. He understands the season. Kaya siya umaawat doon sa asawa at mga anak niya, relax lang. He understands what his season right now. Hindi. Sabi ni Sara Duterte, anong advice, anong message mo sa mga tao? Kasi ako, umiiyak sila eh. Sabi daw ni Duterte sa kanya, hindi, umiyak ka din.
di umiyak ka din. Amen? Eh yung season, no, nag-iiyakan ka, di umiyak ka din. Hindi siya nababagabag because He understands the season. That is what I am telling you. Just enjoy if you understand the season you were in. Amen? Relax lang. Relax lang. Amen? Hindi po tayo maka-Duterte, pero hindi ko po nagustuhan yung ginawa sa kanya. Sorry na brought up ko lang. Hindi po tama na isang sovereign country, isusuko mo ang mismong presidente mo sa hindi ka naman sakop. Nakakahiya po yun. Si Putin, kilala si Putin? Oh, si Putin, Russia president, may warrant of arrest ang ICC, sinuko ba siya? Hindi. Sino ito? Sa Israel? Tatanyako? Ano? May warrant of arrest. Yun, war yun, war. Talagang maraming namatay. Libo-libo. Si Presidente, inakusahan ng 30,000 na pinatay sa war on drugs. Tapos nung binasa sa ICC, 42 lang yung complainant. Hindi ba kaya ng sarili nating gobyerno yon? Nakakahiya. 42 lang. 18 at saka 23. During his time as mayor pa. Kakaya. Kakalungkot. Amen? But that is the season. Let's relax. Ako nauudyakan. Gusto kong sumama doon sa rally. Pero sabi ko, Lord, relax lang ako sa season mo. Amen. Gusto ko rin i-express. Birihin mo, ay, naku, ewan ko ba? Yung mga kriminal na napatay, yun ang binibigyan ng ustisya. Pero yung mga napatay ng mga kriminal, nabentahan ng droga at nasira ang pamilya, ang CHR walang pakialam. Sama ka, Del? Punta tayo isang araw, Del, ha? Experience lang natin ba? Hallelujah. Hallelujah. Nung Wednesday, napansin nyo ba yung kalsada? Lahat ng umuwi sa San Mateo, sino nakapansin nung Wednesday? Ay, grabe. Magmula rin hanggang doon sa Marikina. May mga tao sila doon. Tapos yung simbahan nila, kasarado ng makapal na puti. Yung pala, nung hating gabi, nagmarcha sila from here to... Grabe, no? Hallelujah. Lord, yung season ko na medyo nauudyukan ako ng emosyon ko, patawarin niyo ako. Pero enjoy ko. Enjoy ko lang yan. Amen? I am not a pro-Duterte, but I really do not like what had happened. Yung respeto na dapat ibigay sa isang namumuno. Never akong nagsalita laban kay BBM because he is our current president. Kaya niya naman dyan. Love ko siya. Presidente natin yan. Antayin natin matapos ng ulan. Matapos ng lindol, antayin na natin. Para lahat tapos na. Hallelujah. Woo! Trusting in His time requires you to trust in His goodness, His faithfulness, His power, His plans, and not yours. Amen? In Psalm 62 verse 8, trust in Him, ano daw? At all times. You people,
Pour out your hearts to Him, for God is our refuge. Isaiah 41 verse 10, so do not feel. Pwede ba nating tumayo lahat at basahin natin ito? Kumuha ka ng partner mo at basahin ninyo yan sa isa't isa. Come on. Look at the eyes of the person in front of you. Sabihin mo sa kanya, with sincerity. With sincerity. Okay? Sige, basa. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Amen? Naramdaman niyo yung power ng mga dila ninyo? Grabe, very powerful po yung binitawang promise ng Diyos sa atin. Start believing. Start doing something. In Hebrew chapter 11 verse 6, and without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Hallelujah.